At so bali ito mga bossing, so remind ko lang or pinapaalala ko lang sa inyo bago kayo magsagawa ng tinatawag natin na tiling works sa ating mga flooring. Kinakailangan mga bossing tanggalin natin yung mga excess na pinaghaluan. So kung naaalala nyo mga boss, kapag meron ako mga malalaking project talaga, matagalang haluan ng semento, lagi kong sinasuggest maggawa ng mixing board para doon tayo maghahalo nang sa ganun yung mga flooring natin is hindi nakakaroon ng mga ganitong senaryo. Dahil ito kasi pag hindi nalilinis, kagaya nito, ayan, kumakapal ng kumakapal yung ating mga semento. Ang tawag namin dyan, tay-tay kung tawagin namin yan. No? So hindi natin pwedeng hindi tatanggalin yan kasi hindi naman ganun katibay yung kapit niya do sa ating flooring. Minsan kapak yan, ampaw. So kapag pinatungan natin, kapag nag-tiling tayo at tapos hindi natin tinanggal yan, may tendency na yung mga tiles na kinabit natin is kakapak. So although sabihin natin na okay naman yung pagkaka-install natin, dumaan tayo sa tamang procedure ng pagkakabit ng tiles, kaso nga lang yung flooring natin is ganito yung kanyang itsura, tapos binaliwala nyo lang, hindi nyo tinanggal, 100% magkakaroon kayo ng problema sa tiling works nyo. So kaya naman tatanggalin nyo yan, at para hindi na mangyari mga ganyang senaryo, magawa kayo palagi ng mixing board. Or, kinakailangan, huwag na kayo maghalo sa mga ganyang flooring. Kahit sabihin nyo masipag kayong maglinis, mangyayari at mangyayari pa rin yan. Layer-layer nung kanilang pinaghaluan, no? Ito yung mismong slab. Ito yung mismong flooring, no? Tapos ito yung mga semento. Ayan, nyo, layer na, oh. Daming layer. So, ibig sabihin, tagal na nila pinaghaluan to. Kasi itong bahay na to, mga bossing, hindi naman kasi kami ang nagtayo nitong bahay na to. So, yan lang inaabutan namin. Siguro pinaghaluan nila. Hindi siguro, talagang pinaghaluan nila tong area na to. Kaya ganyan. Kumapal ng ganyan kakapal yung semento na yan. So, yan, no? Hindi natin pwedeng hindi tatanggalin yan kasi ampaw yan, no? Kapak. Ayun, no? Oh, kapak siya mga boss, oh. 'Di ba? So, ayan mga bossing. So, kita nyo, dami na nating nabakbak, no? Ayan, talaga naman kitang-kita nyo yung mga pinaghaluan na habang tumatagal, kumapal na ng kumapal. Yan. So, ito, mga bossing, yung iba sasabihin, okay na yan, pwede nang hindi tanggalin kasi matibay naman. So, actually, and honestly, mga bossing, ang isang topping na tinatawag natin, kapag ganito lang kaninipis, wala talaga siyang tibay. Kasi alam nyo, yung mga topping natin na ginagamit, na made out of concrete, is meron siyang minimum required ng kapal, ng thickness. Pag ganito maninipis, hindi pwede. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na PSI. Okay? So ngayon, pag ganito lang kaninipis, hindi nito marireach yung PSI. For example, kinakailangan natin na maka 2,000 PSI tayo dun sa topping natin. Pag ganito kanipis, tapos hindi naman to matapang, hindi niya marireach yung ganong PSI. So, sa makatuwid, hindi to matibay. Okay? So, kaya naman talaga, obligado tayong tanggalin yung mga ganitong mga excess na halo na naipon, na kumapal ng kumapal, nang in the future, wala tayong magiging problema. So, although ang problema lang natin is dagdag trabaho. Pero ganun pa man, ginagawa natin to for goods. Okay? So, para ma-secure natin na yung tiling works na gagawin namin is okay siya. Diba? So, siyempre, kapag hindi ko ginawa yan, ako naman na masisira dun sa client ko, mga bossing, no? So, kapag hindi ko tinanggal yan. At so, bali, ito na, mga master boss, yung ating flooring na tiniktik kanina, no? So, yan. So, bali na palabas na natin yung dating flooring niya. So, ganyan mga bossing yung preparasyon na ginagawa namin bago kami magsagawa ng tiling works. Chine-check palagi namin yung mga flooring kung meron ba siyang mga dapat tanggalin, no? Kung may mga underlaying siya na kapak or yung mga loose cement na tinatawag. Kaya naman yan yung payo ko sa inyo. Gawin nyo, tanggalin nyo yung mga ganung parte ng semento, yung mga loose cement, yung ating mga underlaying na kapak. Na tapos yung mga pinaghaluan, tiktikin nyo yan. So para pag nag-tiles tayo,
wala tayong iisipin na problema. Hindi tayo mangangamba doon sa kinabit natin na tiles at hindi tayo magkakaroon ng problema. So, ganyan lang. And then, basain nyo, linisin nyo, tanggalin nyo naman yung mga alikabok. And then, pag natanggal nyo na yung alikabok, nalinis nyo na, pag nag-umpisa na tayo ng tiling works, and then, maglalagay naman tayo ng grouting. So, ganun lang mga boss, yung preparation ng ating mga flooring bago i-tiles.